Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Kaugnay pa rin po ng pagka-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte ay patuloy pong dumadami rin ang mga nagbibigay ng kanilang mga opinyon kaugnay sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Ang grupo po ng mga sumusuporta sa dating Pangulong Duterte at ang grupo po ng administrasyon ay may kanya-kanyang mga interpretasyon, no? Kung natupad ba, ginawa ba, wala bang nilabag na karapatang pantao o legal na karapatan, no? Ang mga otoridad sa pagkakadakip o pagkakaaresto kay dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. In this video, mga kaibigan, ay pag-usapan natin ang mga nakasulat, nakasaad sa mga legal na mga dokumento. Kayo na po ang bahalang humusga kung ang mga karapatang ito ba, ang mga prosesong nakasaad ba sa mga legal na kasulatang ito ay nagawa ba kaugnay po sa pagkaaresto kay dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Alright? So, lagi po nilang sinasabi at kumbaga pinapahayag, no, sa part po ng administrasyon ang Article 59 daw na nakasaad sa Rome Statute of the International Criminal Court ay hindi na raw applicable, no, dahil hindi na raw po tayo miyembro ng International Criminal Court. Okay, so kung hindi na po tayo miyembro ng International Criminal Court at hindi na po applicable ang Article 59, di sana yung Article 7 na nakapaloob din sa Rome Statute of the International Criminal Court ay hindi na rin dapat applicable. Ano po yung Article 7 ng nakasulat po sa Rome Statute? Ito po yung crimes against humanity. So, ibig sabihin, if Article 59 is no longer applicable, di dapat pati yung Article 7 hindi na rin applicable. Bakit hinuli at dinala sa Hague si former President Rodrigo Roa Duterte? Okay? So, linawin lang nating mabuti at ipaliwanag kung ano nga ba ang ibig sabihin, i-interpret po natin, i-elaborate po natin itong Article 59. At kayo na po ang bahalang sumuri. Okay? So sabi dito sa paragraph 1, a state party, which is Pilipinas po yan, which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender, shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and provisions of Part 9. So, ibig sabihin po nito, ang bansang Pilipinas, no, na kung saan ay nakatanggap po ng arrest warrant, no, kapag natanggap daw nila yung arrest warrant against a person, in this case, kay Duterte, ay dapat i-apply daw kaagad, no, ng gobyerno yung necessary steps na dapat nilang gawin kaugnay po ng pag-aresto. Dapat i-apply ng Pilipinas yung mga step-by-step procedure sa pag-aresto sa tao. Yan po yung ibig sabihin ng number 1. Ano-ano yung mga steps na yon? Una, ito po yung number 2. Ang taong naaresto dapat ay kaagad-agad dalhin sa competent judicial authority. So, dito ay kailangang ma-define, maintindihan ng marami, ano nga ba ang competent judicial authority na tinutukoy dito. Mayroon tayong 3 branches of the government, the Executive Department, the Legislative Department, and the Judicial Department, no? So, Executive, Legislative, and Judicial. Sa Executive Department po,
Ang pinakang namumuno po ng executive ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya po ang tinatawag na Commander-in-Chief. Okay? Kabilang po sa Executive Department ang mga ahensya ng gobyerno. DOH, DBM, marami pang iba. Kasama po dyan ang NBI, DOJ, at iba pang mga katulad ng mga sangay ng mga investigative agency of the government. So makatuwid, hindi po kabilang sa competent judicial authority ang Department of Justice. Okay? Hindi po judicial agency ang Department of Justice. Okay? Ang Legislative Department naman, na ang pinakang namumuno ay ang sa lower chamber, ang House of Representatives, no, si House Speaker Martin Romualdez. Sa upper house naman, Senate President na si Senate President Chis Escudero. Ito po yung Congress and Senate. Ang ginagawa po ng Legislative Department, sila po yung gumagawa, nagbabalangkas ng mga bills na i-endorse upang maging ganap na batas. Sila rin po yung sumusuri doon sa mga existing laws. Tinitignan po nila kung meron bang dapat i-update, kung meron bang dapat baguhin doon sa existing laws. At sila rin po yung nagre-repeal doon sa mga existing laws. Ibig sabihin, may mga batas ba na kailangan ng ipawalang bisa dahil hindi na applicable sa kasalukuyang sitwasyon? Yan po ang trabaho ng legislative branch of the government. Sila po ang nagbabalangkas, gumagawa, no, ng mga bills upang maging batas. Nagre-review ng saligang batas at nagre-repeal. At ang judicial branch of the government, sila naman po yung nag-i-interpret doon sa saligang batas, doon sa mga existing laws. Sila po yung nagpapaliwanag. Halimbawa, meron tayong hindi naintindihan sa batas. That's the power of the judicial agency of the government. Ang pinakang head naman po ng judicial ay ang Chief Justice. Okay? Ang pinakang head agency, syempre, ang Supreme Court. So, by the word competent judicial authority, andyan na po mismo yung root word, judicial authority. Ibig sabihin, dapat ang taong inaresto ay dinala kaagad sa competent judicial branch of the government. Andyan po yung Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court, Supreme Court, Court of Justice, and so on and so forth. Okay? So, dapat yan po yung ginawa, no, ng mga otoridad nang inaresto nila si former President Rodrigo Roa Duterte. Dinala po sa competent judicial authority in the custodial estate. So, ibig sabihin, custodial estate, nasaan pong kustodiya? Sino po yung bansang humahawak doon sa naarestong tao? Ngayon po, si President Duterte ay umuwi po sa Pilipinas. So therefore, ang custodial estate ay ang Pilipinas. Pero kung siya po ay inaresto sa Hong Kong, dapat siya ay dadalhin sa judicial authority ng custodial estate kung saan siya nandoon. At iba rin naman pong usapin yung tungkol sa judicial authority naman po doon. Depende po yan kung meron tayong bicameral treaty or agreement doon sa bansang yon. So, but in this case, si President Duterte, nang hinuli po siya, ay nandito po siya sa Pilipinas. So, therefore, ang custodial estate na tinutukoy dito ay ang bansang Pilipinas. Okay. So, dapat dinala siya sa judicial authority ng custodial estate. Okay. Ang gagawin po ng custodial agency, no? Yung mga officers po doon,
yung mga judges po doon, ay titignan nila, susuriin nilang mabuti yung warrant of arrest. Ipapaliwanag nila yung warrant of arrest doon sa inaresto, which is kay former President Rodrigo Roa Duterte. Titignan nila kung ang warrant of arrest ay para ba kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung inaresto ba ay dumaan sa tamang proseso? Okay? Pagkadating po niya sa Pilipinas, bumaba sa eroplano, sa airport, dinala ba kaagad siya sa judicial authority? Yung mga ganong proseso. Pero in this case, mula sa airport, dinala po siya sa Villamor Air Base. Hindi po nasunod itong letter B. Okay? Yung letter C, the person's rights have been respected. So paano po maipakikita na nirespeto po ng mga otoridad yung karapatang pantao ni former President Rodrigo Roa Duterte kung mula sa airport, dinala siya kaagad sa Villamor Air Base? At mamaya ay ipapakita ko sa inyo yung mga naging pangyayari, yung mga naganap, yung sitwasyon sa Villamor Air Base. Okay? So, yun pa lamang po. Sabihin na natin yung warrant of arrest ay i-apply po ng maayos, na ipakita pong mabuti. Pero, yan po ay questionable din. May dalawang uri po. There are two modes of arrest. Meron tayong tinatawag na pag-aresto sa isang tao na kung saan kinakailangang mayroong warrant of arrest. Meron namang pag-aresto na hindi na kinakailangan ng warrant of arrest. Ito po yung tinatawag nating when a person was caught in flagrante delicto. Ibig sabihin, kapag naaktuhan mo na ang kriminal ay gumagawa ng isang bagay na ikapapahamak ng tao, ng bansa, ng organisasyon, and so on and so forth, kapag naaktuhan mo, hulihin mo na kaagad. Hindi na kinakailangan ng warrant of arrest. In that case, nag-a-apply po yung sinasabi kong in flagrante delicto. Okay? Ito po yung pinakang mahalaga sa Article 59. Ang taong naaresto ay mayroong karapatang mag-apply sa competent authority, which is dapat sa korte, in the custodial estate, no, kung saan siya currently bansa nandoroon, which is in this case, again, Philippines, for interim release, pansamantalang kalayaan, habang inaayos po niya ang kanyang pag-surrender o pagsuko sa otoridad. Dapat, uulitin ko, ang taong naaresto ay dapat binigyan ng pagkakataong makapag-apply muna ng kanyang pansamantalang kalayaan sa competent judicial authority. Doon po siya hihiling habang pinaplano ang kanyang paglaya. Okay? Ito po ang argumento na kumakalat ngayon. Sa panig po ng pro-Duterte at pro-admin, kayo po ang bahalang sumuri. Okay? Do you agree that Article 59 is no longer applicable in the case of former President Rodrigo Roa Duterte because we are no longer a member of the ICC? Okay? Kayo po ba ay naniniwala na dapat hindi na gamitin, hindi na ipatupad itong Article 59, hindi na po ito applicable dahil hindi na po tayo daw miyembro ng ICC? Kayo pa ay naniniwala dito. Ngayon, ito po ang aking paliwanag. Kung ang gobyernong ito ay naniniwala na ang Article 59 ay hindi na po applicable, no, sa case ni former President Rodrigo Roa Duterte dahil hindi na nga po tayo miyembro ng ICC, and that
ICC has no jurisdiction. Wala na po silang jurisdiction. Wala na po silang authority to handle cases. Bakit yung Article 7 of the Rome Statute of the International Criminal Court sinasabi nilang applicable? Okay, so ano pong ibig kong sabihin dito? Kung yung Article 59 hindi na applicable, bakit yung Article 7 applicable? Ano po ba yung Article 7 ng Rome Statute? Crimes against humanity. So, para sa akin, kung i-a-apply mo yung Article 7, dapat i-a-apply mo rin yung lahat ng nakapaloob sa Rome Statute of the International Criminal Court. Hindi yung mamimili ka lamang ng article na gusto mong sundin, na gusto mong ipatupad. No, I hope guys na intindihan nyo ito. Comment down kung agree kayo dito, no? Pero very simple lang naman yung ano po dito, yung interpretation natin dito, no? Very simple lang naman. Hindi mo pwedeng i-apply yung kalahati. Hindi mo pwedeng i-apply yung isang parte and then the rest is applicable. 'Di ba? Parang ano 'yun? Oh my God. May problema tayo dito pag ganon. Okay, ito naman po yung Article 3, no? Sa Republic Act 9851. So sabi po ng ilan sa mga legal experts natin dito, yung mga pro-admin, sabi niya, hindi na-applicable yung Article 59. Ang applicable na ay yung Article 3 ng Republic Act 9851. Ito yun. This is an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. So, ibig sabihin po, kung meron pong Rome Statute of the International Criminal Court na tumatalakay sa mga krimen katulad po ng crimes against humanity, ang Republic Act 9851 ay batas din po ito. Kaya lang, ito po ay Pilipinas. No? Ito po ay ang batas natin. Ito po yung counterpart ng ICC doon sa about the crimes against humanity. Okay? So, ibig sabihin po, kung merong crimes against humanity sa Rome Statute, meron din crimes against humanity sa Pilipinas. So, ito daw yung applicable na ginamit ng Pilipinas para dalhin si former President Duterte sa The Hague, Netherlands. Okay? So, yung Chapter 7, Jurisdiction, basahin natin. Ito po yun. Nakasaad po sa Republic Act 9851, Chapter 7, Jurisdiction. The state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed, provided any of the following conditions are met or is met. Una, the accused is a Filipino citizen. Yes, the accused is Filipino citizen. Correct. Filipino po si former President Duterte. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines. Yes, correct na naman po tayo dyan. The accused has committed the said crime against a Filipino citizen. Okay, correct na naman po tayo dyan dahil ang binibintang naman po nila kay former President Rodrigo Roa Duterte ay yung mga namatay po during the time of his stint in the government. Mula po noong siya ay maging mayor hanggang sa siya ay maging presidente. So mga Pilipino po yung sinasabi dito na mga biktima. Ito po yung nakalagay pa na napakahalagang intindihin po nating mabuti. Kung meron pong mga nanonood na abogado, please help us explain kung ano po yung totoo lamang, kung ano po yung legal na interpretasyon nito. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if
another court or international tribunal is already conducting an investigation or undertaking the prosecution of such crimes. So, ibig sabihin dito, kung mayroon na daw kaso na isinampa laban sa isang taong nahuli sa ibang bansa, no? Kung meron na raw na unang kaso doon sa tao na yon, which is in this case, meron na nga po talagang na-file na complaint against the former president sa ICC. Kaya ito daw yung ginamit nila. Instead na dito pa litisin si former President Rodrigo Roa Duterte dahil meron ng the same case kay President Duterte sa ICC. So, kailangan nang isurrender ang Pangulo doon sa ICC kasi meron na raw, no, meron ng investigasyon na ginagawa. Okay, so para hindi doble. Halimbawa, kakasuhan siya sa ibang bansa, kakasuhan pa rin siya dito sa Pilipinas. Eh since meron na nga po doon sa ibang bansa, doon na raw talaga pag-uusapan, iimbestigahan o ipagpapatuloy yung kaso. Yan po yung ibig sabihin niya. Ito po yung susunod. Instead, the authorities, ito po yung dapat gawin, no? May surrender or extradite suspected or accused person in the Philippines to the appropriate international court. So, kapag meron na nga pong kaso doon, ay isusurrender na lang yung suspect, yung accused, doon sa appropriate international court kasi meron na. If any or to another state, ito po yung dapat ninyong maintindihan. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Okay? Pwede pong dalhin, pwede pong ipadala, pwede pong i-extradite, pwede pong isurrender yung nahuling suspect or accused sa international court kung pursuant, kung mayroong mga batas, mayroong mga kasunduan ang bansang pagdadalhan doon sa accused at ng Pilipinas. Ang titignan natin dito at susuriin nating mabuti, meron bang tinatawag na bilateral agreement between the Philippines and Netherlands? Ano ba yung mga nakapaloob pagdating sa mga extradition agreement between Philippines and Netherlands? Meron ba? Dapat po yan muna yung ma-established. Dapat yan muna yung maipakita. No? Meron bang ugnayan? Meron bang agreement? Meron bang any documents na magsasabing ang Pilipinas at ang Netherlands ay mayroong documented na usapin o agreement para kung sakali na meron tayong kinakasuhan sa international court para hindi na natin dinggin pa o pag-usapan yung kaso dito, eh since meron naman tayong agreement, eh sa inyo na lang, kayo na lang. Yan po yung questions dito. Kung mayroong maipakita na applicable extradition laws and treaties, pwede. Pwede nilang i-apply. Ibig sabihin, pwede nilang dalhin, ipadala, i-surrender si President Duterte sa the Netherlands. Pero wala pa po akong nakikita, wala pa po akong nare-research na any treaties or agreement between the Philippines and Netherlands. So, as of today, as of this time, I cannot say na legal yung pag-surrender sa kanya. March 19, no? March 19 po ngayon. So, I cannot say na mayroong basihan yung pagpapadala sa kanya, yung pag-surrender sa kanya sa The Hague. Kasi nga, wala pa tayo nakikita na agreement. Okay? Ito pa.
No criminal proceedings shall be initiated against foreign nationals suspected or accused of having committed the crimes and defined and penalized in this act if they have been tried by a competent court outside the Philippines in respect of the same offense and acquitted or having convicted already served their sentence. So, ibig sabihin, ito naman po yung kasalungat. Kung yung ibang bansa naman ay nagkaroon ng kasalanan dito sa Pilipinas, ganun din po yun. Kung merong agreement between the Philippines and yung lugar o country ng suspect, pwede naman pong litisin dito kung merong kaso na rito yung foreigner at kung merong agreement. Okay? So, yan lamang po yun. Jurisdiction. Okay, ano pa? Yun. So, yun po muna mga kaibigan. Ituloy natin yung mga video. Ituloy natin mga video guys para mapatunayan ninyo. Kayo na po yung bahalang sumuri, no? If the rights of the former President Rodrigo Roa Duterte was ginalang ba talaga o hindi. Alright, so yan po muna. Maraming salamat. We have withdrawn from the ICC, membership from the ICC, and that withdrawal is already in effect. Pero we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or positively to the Interpol request kasi nagbe-benefit din tayo sa Interpol in other cases. Hindi naman pwedeng sabihin na, oy, kumo ICC ang nag-request sa inyo to come to us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Because that is committee, ang tawag doon eh. Committee. Pakikipagkaibigan, pakikipagmabuting, you know what that means, no? So ito na nga mga kaibigan. Dahil marami na pong naglilitawang mga issue kaugnay po sa pagkakaaresto kay former President Rodrigo Roa Duterte, kinakailangan natin ngayon na maging mapanuri sa lahat ng bagay na ating nakikita, sa lahat ng mga salita na ating naririnig. Okay? Ang nais pong ipahatid lagi ng gobyernong ito, hindi na tayo makikipag-cooperate sa ICC dahil hindi na tayo miyembro nito. Kapag ini-interview po si President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr., lagi po niyang sinasabi, hindi tayo makikipag-coordinate, collaborate o makikipagtulungan sa ICC dahil hindi na nga po tayo miyembro nito. Lagi po natin niyang naririnig. Kahit po sa iba't ibang mga leader, mga head ng mga agency, dati po si DOJ Crispin Remulla, sabi niya hindi na tayo miyembro ng ICC. Wala tayong pakialam dyan. Hindi natin sila tutulungan. Hindi tayo makikipag-coordinate. Kasi nga hindi na tayo miyembro. Yan din po yung sinasabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi na po tayo miyembro. Yan po yung gusto nilang isipin natin araw-araw. Hindi na tayo miyembro ng ICC. Bakit yan po yung gusto nilang mag-focus tayo? Dahil para itago yung kanilang secret na plano. Okay? Basta ipakita natin sa taong bayan, hindi na tayo miyembro ng ICC. Yan dapat yung isipin ng maraming Pilipino, hindi na tayo miyembro ng ICC. Yan yung lagi nating sasabihin kapag tayo ay nai-interview. Dahil meron silang ginagawang patalikod na plano. Meron silang patraidor na ginagawa na ayaw nilang makita, ayaw nilang malaman ng tao. Kung iintindihin po ninyo yung naging pahayag na yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nagbigay po siya ng clue.
Nagbigay po siya ng clue, mga kaibigan. Ano po yung clue niya kung nakuha po ninyo? Sabi niya, hindi na tayo miyembro ng ICC, pero tayo po ay mayroong organisasyon. Ang organisasyong ito ay organisasyon ng pulis, PNP. Ito po ang Interpol. Ang sinabi po dito, nagbigay po ng idea itong si Executive Secretary Lucas Bersamin. Dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC, wala tayong pakialam dyan. Kahit maglabas pa sila ng warrant of arrest, kahit pumunta pa sila dito sa Pilipinas, wala tayong pakialam dyan. Pero, ayan, ito po yung pero. Pero, kung yung warrant of arrest ay padadaanin nila sa Interpol, okay? So, yung international police organization sa abroad ay doon nila ipapadala yung warrant of arrest. And then yung Interpol, no, ay makikipag-coordinate sa Interpol Manila. Okay? Yung Interpol na yon sa abroad ay makikipag-coordinate, makikipag-collaborate, makikipag-ugnayan sa Interpol Manila. Kapag ganun daw ang ginawa ng ICC, ibinaba yung warrant of arrest sa Interpol, no, sa Interpol sa abroad, yung Interpol abroad ang magdadala o magpapadala o magbababa ng warrant of arrest patungo sa Interpol Manila. Yun po ang nais ipahatid ni Executive Secretary Lucas Bersamin, no? Okay? So, kung iintindihin din po natin, mga kaibigan, yung Interpol organization ay nasa France. No, tama ba? Nasa France po yung Interpol. Ngayon, ang tinatanong natin dito, kung iintindihin pa natin, ewan ko lang kung napansin ito ng mga abogado din, yung sinasabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, pwede daw po yun kung yung Interpol na organization na nasa France, no, ay mayroong kasunduan din, meron din silang agreement o siguro meron silang membership and so on so forth, o yung mismong France. Kung meron pong kung miyembro po yung France ng ICC, pwedeng dumaan doon yung warrant of arrest. So, warrant of arrest manggagaling sa ICC prosecution, ipapadala sa Interpol headquarters, no, na nasa Lyon, France. And then yung Interpol na nasa France ay ipapadala yung warrant of arrest dito sa Interpol Manila. Okay? Pero ang question po dyan, miyembro ba ng ICC yung France? Yan, member ba ng ICC yung France? So, pakinggan po ninyo yung sinasabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Miyembro ba? Yun po yung tinitignan natin. Is ICC, yun, basta yun po yung titignan natin. Kung may mga abogado po dyan, meron po nakakaalam kung meron bang, kung miyembro ba yung France ng ICC. So, yun na nga ang nangyayari. So, ibig sabihin dito, mga kaibigan, yung plano ng gobyerno na yan ay hindi nila sinasabi. Okay? Sekreto po yan. Okay? Dahil siyempre ayaw maipit ng ICC sa usaping ito, hindi naman sila papayag na hindi nila ito idokumento. Kaya naman, naglabas po sila ng document. Ito po yung Situation in the Philippines Public. Okay, naka-public po ito. Nilagay po nila sa website nila. Public redacted version of prosecution's urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Inilabas po ito February 10, 2025. Pero lumabas po sa website, no, yung warrant of arrest February 10.
Pero yung notice na to, tong information na to, tong dokumento na to, March po lumabas. Okay? So, ito, March 13 po. So, lumabas po to sa website po ng ICC. So, ano po yung nakasulat dito? Kung inyong mapapansin, public redacted version. Ibig sabihin, ang dokumentong ito ay pwede nating i-print, pwede nating i-download, no, dahil public documents. Pero may word na redacted. Ibig sabihin, may mga information po dito na hindi po nila isinulat, hindi po nila inilagay dahil confidential. Okay, dahil confidential. So, basahin po natin yung paragraph 9, request for urgent consideration of the application. Dito po, booking na booking ang administrasyon. Okay? The prosecution understand that there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. So, ibig sabihin, naniniwala po ang ICC, yung prosecution, na kulang na sa oras. Kulang na sa oras. In late 2024, the government of the Philippines publicly announced, okay, so dahil nga nung siguro last quarter, late 2024, di last quarter lang to, December, mga ganyan, ay nagpahayag ang gobyerno, which is, siguro ito po yung naging pahayag ni Lucas Bersamin. In late, siguro lang po ha, pero yun na po yun, yung point na yun eh. Di ba, in-announce na ni Lucas Bersamin yung magiging proseso. So, ito po yung sinasabi ng ICC. In late 2024 daw, the governments of the Philippines publicly announced for the first time na maaari silang maglabas ng warrant of arrest. O, di ba? Sabi po ng ICC, sabi daw ng gobyerno, pwede naman daw kaming makapag-issue ng warrant of arrest. Yan po ibig sabihin yan. Sa Tagalog, uulitin natin. Noong late 2024, sinabi ng gobyerno ng Pilipinas in public, ini-announce po ng Pilipinas, na maaari kaming magbaba ng warrant of arrest. And in late January 2025, ibig sabihin mga last week of January 2025, dito na po inilabas yung warrant of arrest at pinadaan po ito sa Interpol. Ayan, intindihin nyo. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so is made through Interpol. So, ibig sabihin, inaamin po ng ICC na naglabas sila ng warrant of arrest against the former President Rodrigo Roa Duterte. Pinadaan nila ito sa Interpol. And then, meron ditong word na redacted. Ibig sabihin, yung mga nakapaloob doon sa usapan ng Pilipinas at ng ICC ay hindi pwedeng isapubliko. Ano kaya yung napag-usapan na yun? So, ibig pong sabihin yan, redacted. Ibig sabihin, doon sa pag-i-issue ng warrant of arrest, doon sa plano na maglalabas ng warrant of arrest ang ICC na papadaanin sa Interpol at ang Interpol ang magpapadala dito sa Pilipinas, ay mayroong agreement, mayroong usapan ang Pilipinas at ICC na dapat nilang i-execute, na dapat nilang gawin. Pero yung mga bagay na yun ay hindi na po inilagay sa dokumentong ito. Secret na po yun kung paano nila isasakatuparan yung mga request na yun. Kaya po may nakasulat na redacted. Confidential po, ibig sabihin. Nangyari pa, nakalagay pa dito, kapag yung usapan na yun, na hindi po isinulat dito, na hindi po sinabi dito, kapag yung usapan ng Pilipinas at ng ICC ay hindi nagawa, hindi na sa katuparan, ibig sabihin hindi kaagad nahuli, hindi mahuhuli si Duterte, wala na, late na. Hindi na maaaresto si former President Duterte. Kaya po yung word na redacted, napakahalaga po yan. Kailangan nating malaman, ano ba yung redacted na yan? So meron na pong unang nagpahayag ng plano ng gobyerno. Ito po si Executive Secretary Lucas Bersamin, di ba? Napanood nyo na.
Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, pwedeng magbaba ng warrant of arrest ang ICC kung padadaanin nila ito sa Interpol. Yung iba pang plano ay ibinuking po ni DOJ Secretary John Vic Rimulya nang ma-interview po siya ng bilyonaryo na si Pinky Webb. 'Di ba? Sabi po ni bilyonaryo Pinky Webb host, ano ba 'yun? Ikaw lang po ba ang nagplano nito? 'Di ba? Ang sagot po ni DOJ Secretary John Vic Rimulya, hindi lang ako. 'Di ba? Hindi lang ako. So, kasama 'yon sa mga redacted, doon sa mga confidential na hindi nilabas, na hindi pinapakita. Kasi nga, sabi nga po ni John Vic Rimulya, grupo ito na kung saan ang bumubuo doon sa pagpaplano na yon na maaresto si former President Rodrigo Roa Duterte, ang pinakang namuno doon ay si President Bongbong Marcos Jr. Kasama po si Eduardo Año na binigyan po ng pangalan, no, nakakaabisi talaga, binigyan po ng pangalan, binigyan po ng kredibilidad ni former President Rodrigo Roa Duterte. Binigyan po niya ng posisyon. No? Binigyan po niya ng posisyon. Pero tutuklawin pala niya itong si Duterte. At isa pa, itong si Gibo Teodoro, na akala ko napakahusay. Akala ko napakagaling. Pero isa palang hudas. So in short, may mga usapang palihim sa pagitan ng Pilipinas at ICC kung paano mahuhuli si former President Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang dapat malaman. Ano ba yung redacted na yan? Okay? So dahil meron na po nagpapatunay, may mga umamin na po, no? Si Executive Secretary, si John Vic Rimulya. So ibig sabihin, confirm, nakipagsabwatan ang Pilipinas sa ICC. Paragraph 113, given the time-limited nature of the arrest opportunity, the prosecution respectfully requests the chamber to consider this application on an expedited basis, including by issuing an arrest warrant with reasons to follow to maximize the chances of arresting Duterte should the chamber decide to grant the application. So, ibig sabihin, dahil sa limitado na yung panahon, mag-e-eleksyon na, ganyan, marahil mag-e-eleksyon na, kinakailangang maging mabilis tayo. No? Sabi ng prosecutors, kailangan mag-request sa chamber. So, nag-request po yung prosecution sa chamber, no, sa ICC. Dapat makapag-release na tayo kaagad ng arrest warrant. Kaagad-agad, karaka-raka. Dapat mag-release na ang ICC ng warrant of arrest against Duterte. Yan po yung ibig sabihin dito. The prosecution respectfully request the chamber to consider this application. So, ibig sabihin, dapat ay makapag-release na kaagad ng warrant of arrest para makarating na kaagad sa Manila at mahuli na si President Duterte. Pag hindi po nangyari ito, kapag hindi na ilabas yung warrant of arrest, wala na. Wala nang kaso si former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya, sapilitan na, biglaan na, karakaraka. Naglabas kaagad ng warrant of arrest. So, yan po mga kaibigan. Sa susunod na video, panoorin natin ang mga naging paglabag na ginawa ng ating mga otoridad kaugnay sa pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Sa pagpo-provide po ng security doon po sa mga mag-i-implement po ng warrant through the Interpol mechanism po. So kaya nandoon po yung PCTC, and in fact it was the PTC Executive Director po
ang nag-inform po sa ating pong dating Pangulo at nandoon po yung mga prosecutor po ng DOJ at ang PNP po in the person of General Torre po was there to provide security po. So ngayon, sabi niyo po ay magpo-provide din po kayo ng assistance sa PCTC, sa Interpol, saka sa DOJ. Yusek Nick, ano po yung naging papel po ninyo at the time na isa-serve yung warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte? Sa kampo ng DOJ, nalaman namin yung notice sa PCTC through the Bureau of Immigration. Kasi yung PCTC, i-diffuse niya yan, o ikakalat niya sa may iba-ibang law enforcement agencies natin na may ganong notice, no? Notice for the warrant of arrest. Alam natin sa DOJ, may dalawang layers tayo, no? Ang BI at ang NBI. BI ang nag-inform sa amin na may ganitong request. Tapos, so may mga representatives mula sa BI at sa DOJ na nagpunta. Sa BI, si Commissioner Viado mismo nagpunta. Tapos sa DOJ, nandun ako at si Prosecutor General Dong Fodolion. Ang naging papel ng DOJ doon ay kami ang naging competent authority, no, or competent judicial authority upang saksihan ang buong pagpatupad ng warrant of arrest at siguraduhin na sumusunod ito doon sa mga kinakailangan ng ICC upang properly ma-deliver si PRRD sa kanila. Okay. General Torre, General Nick, sinasabi kasi nila, especially Alright, so where on earth, no? Saan pong libro nila nabasa? No? Saan po nila nabasa, mga kaibigan, na ang DOJ ay bahagi ng competent judicial authority, mga kaibigan? Nakakalungkot dahil tahasang panlilinlang, panloloko na ito o pang-uuto o kung ano man tawag po dyan, nililito po tayo ng gobyernong ito dahil obvious na obvious po, no? Hindi po kabilang sa judicial competent authority ang Department of Justice. Sa mga abogado, sa mga estudyante ng batas, no? Kung kayo po ay estudyante pa lamang, mga pol-sci students, abogado, expert, wala naman pong masama kung sabihin po ninyo sa publiko ang katotohanan. Tulungan po ninyo ang bansa, tulungan po natin ang mga kababayan natin na hindi po naiintindihan itong simpleng bagay na ito. Meron po tayong 3 branches of the government. Executive branch of the government na kung saan ang namumuno po dito ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang tawag po sa kanya ay Commander-in-Chief. Diba? Pangalawa, Judicial Branch of the Government. Ang namumuno po dito ay ang Chief Justice. Ang pinakang mataas na opisina ay ang Supreme Court. Kabilang po sa Judicial Branch ang Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court, Supreme Court, at mga korte. Ang ginagawa po nila, nag-i-interpret ng batas. Legislative branch of the government. Meron po tayong lower and upper chamber, Congress and Senate. Congress is si House Speaker. Senate is Senate President. Ang executive branch of the government po, ano po yung mga nakapaloob po dyan? DILG, DOJ, Department of Health, mga government offices. Executive department po. Malinaw na ang Department of Justice ay hindi kabilang sa competent judicial authority. Patawarin. Ang DOJ ay bahagi po ng executive branch of the government. Patawarin ka nawa. So, ibig sabihin, guys, hindi na po ito tama. Nakakalungkot na ang DOJ ay kabilang
sa judicial branch of the government? Kahit pagbalibaligtarin mo man ang mundo, Diyos ko po, patawarin. Nag-uusap na dito. Sabi mo sir, 8 o'clock sir eh. 8:30 na sir. May hinihintay ako na anak. Hindi, siya. On record. On record. Ako ang humingi ng record. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari Bigyan yun. mo ng pagkakataon. Kasi ayaw mangyayari yun. Magdadala ng galit. Ayaw niyong papasukin. Ayaw niyong papasukin. Grabe, deprivation naman. Abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyos. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes sir, hindi papasukin sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes sir. hindi mo Upon my order. Hindi mo pinapasok. Yes sir, upon my order sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center sir.